Matapos ang sinanggawang manhunt ng CU family kay Hisoka, ay ngayon ire-review na natin ang Chapter 392, ang Episode 53 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang sumunod na eksena sa nangyaring sagupaan sa pagitan ng CU at Hailey family, kung saan ay makikita natin ang isang napakatinding, puno ng tensyon at thrilling na tagpo. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay information. Sa pagpapatuloy na nakaraang eksena, makikita na nagkakagulo na sa area na pinangyarihan ng labanan. Marami ang nag-aakalang may gang war o shooting na nagaganap. Nag-aalala rin ng mga sailors kung paano raw sila makakabalik sa kanilang mga kwarto habang may ganitong kaguluhan sa plaza. Ayon sa kanila, may nakita daw silang 2 taong tumatakbo at ilan pa sa mga naroroon na nagsasabing baka may nangyayaring patayan sa ibabang tiers. Sabi naman ng isang sundalo na wala raw kinalaman ng patayin sa baba sa mga nangyayari sa plaza dahil nahuli na raw ang salarin na pumatay sa mga tao sa lower tiers. Maya-maya pa habang papalapit na sila kay Hinray, nagulat ang lahat dahil buhay pa pala ang lalaking akala nilang patay kanina, si Padel. Dito ay ninapproach sila ng mga sundalo. Ayon sa isa, nakatanggap daw sila ng tawag kaya ipinadala raw sila roon. Tinanong nila kung ayos daw ba si Padel at sinabi nitong gusto raw niyang magsampa ng kaso. Pero sagot ni Padel, ayos lang daw siya. Nagkainitan lang daw sila kanina kung sino ang nakabangga, pero ngayon ay okay na raw sila. Sabi ng sundalo, narinig daw nila mga putok ng baril kanina. Sagot naman ni Padel, oo raw, pero hindi siya ang nagpaputok. Dito naman sumingit si Hinray na nagsabing siya raw ang binaril kanina. Tinanong naman ng sundalo si Hinray kung underboss siya ng CU family at tumugon si Hinray na oo, pero civilian lang daw ang kasama. Dahil dito, pinaalis na ng sundalo si Padel na nagpasalamat bago umalis. Ngulit hindi pa rin tumigil ang sundalo at sinabihan si Hinray na hindi raw niya dapat inaatake ang mga civilians dahil kung sakali ay masasampahan siya ng criminal charge. Sumagot si Hinray na alam niya iyon. Pagkatapos ay biglang ibinulong ang sundalo. Magkano ang ibabayad mo sa impormasyon tungkol sa hideout ng boss ng Hailey family? Sagot ni Hinray, isang brown paper bag na may lamang 50 milyon ang ibabayad niya basta't hindi bogus ang impormasyon. Napangiti ang sundalo at sinabing napaka-generous daw ni Hinray, kaya pala totoo ang rumor na nangyayaring mafia war. Sagot ni Hinray, oo, totoo iyon, kaya tinanong niya, nasaan ang boss ng Hailey family? Ngunit sagot ng sundalo, kailangan munang magbayad si Hinray bago niya sabihin ang impormasyon. Pinaliwanag naman ni Hinray na hindi siya magbabayad hanggat hindi niya mako-confirm na totoo ang ibibigay na impormasyon. Sagot ng sundalo, naintindihan daw niya iyon, pero nilalagay niya raw sa panganib ang sarili niya para ibenta ang boss ng mafia. Kaya gusto daw niya ng 30 million in advance at non-negotiable daw ito. Tinanong ni Hinray kung paano niya malalaman na worth it ang info. Ipinaliwanag ng sundalo na may kilala raw siyang isang taong in charge sa paglalagay ng wiring sa loob niyang barko at nakilala niya ito bago pa sila naglayag. Ayon pa sa kanya, sinabi raw ng kakilala niyang iyon na may pinatay raw na taong nagpakalat ng mga istorya at nang sinubukan daw niyang mag-drop ng mga pangalan ng mga posibleng mafia boss, bigla raw siyang sinabihan ng kakilala niya na tumahimik na lang. Paliwanag pa ng sundalo, ang mga tinutukoy niyang wiring room sa barko ay hindi raw nakikita o nakasama sa official floor plan. Ibig sabihin, ginagamit daw iyon mga secret hideouts ng mga grupo tulad ng CU at Hailey family. Matapos nasabihan ng sundalo ay nagpasya na si Hinray. Sabing, sige maghintay ka lang dyan at dadalhin ko sa iyo ang pera. Pero dapat daw ay ma-escort siya nitong sundalo personally papunta sa tinutukoy nitong wiring rooms. Sabi naman ng sundalo, okay, sasali na lang ako sa gagawing police raid. Matapos niyan ay umalis na si Hinray, habang ipinaalam naman ng sundalo na ayos na raw ang hall at pwede na silang dumaan. Sinabihan din niya ang mga tao na mananatili lang sila doon para sa kanilang seguridad, kaya huwag na raw silang mag-alala. Sa abilang dako naman makikita si Padaye na naglalakad, ngunit ang hindi niya alam, may nakasakay na palang isang babaeng parang multo sa kanyang likod. Ang babaeng ito ay may bullet wound sa ulo at isa palang patay na miyembro ng CU family na si Maho. Ang Nen ability ni Maho ay isang uri ng post-mortem Nen at ang pangalan ng kanyang ability ay Zombie Girl, Lavi and Rose. Isang kakayahan na naa-activate lamang kapag namatay si Misha na dating cleaner ng CU family. Ang Zombie Girl ay naa-activate kapag ang isang miyembro ng CU family ay nakapatay. Ang pinatay na tao ay manipulahin ni Misha hanggang sa pwede na itong i-dispose. Kapag nagawa na ni Misha ang kanyang layunin, mawawala na rin siya. Ito pala ang Misha na binanggit ni Hinray sa nakaraang chapter, mga kaibigan. Matapos ang eksenang iyon, makikita naman sa ceiling ang droplets ng dugo ni Zakuro na dati niyang inirelease para hanapin si Hisoka.
Maya-maya pa may nakita nga itong kakaiba. Ayon kay Zakuro, may isa pa roon, kaya pinuntahan nila ito. Nang makaharap nila ang isang lalaki, tinanong nila ito kung siya ba raw si Hisoka. Nagulat ang lalaki at hindi agad nakasagot, kaya tinanong ulit ni Lynch, "Hisoka ba ang pangalan mo?" Sagot ng lalaki, "Hindi, nagkakamali ka yata." Dahil dito, bigla siyang sinuntok ni Lynch sa sigmura at lumabas ang inner voice nito na nagsasabing, "Hindi ako si Hisoka." Nagalit naman ang mga kasamahan ng lalaki at tinanong si Lynch kung ano raw ang problema niya. Sabi naman ni Zakuro, "Tara umalis na tayo, hindi pala ito si Hisoka." Ngunit nagsalita pa rin ang isa sa mga lalaki. Sabing tinatawagan daw sila ngayon ng pulis. Kaya sagot ni Lynch, "May hinahanap kasi kaming lalaki, may hinahanap ang CU family, at kung magiging sagabal kayo sa amin, mamamatay lang talaga kayo." Dagdag pa ni Lynch, kung may problema raw sila, pumunta na lang daw sila sa Tier 4 hideout ng CU family at siguradong may ibibigay daw na bayad sa kanila dahil sa ginawa nila sa isa sa mga kasamahan ng mga lalaki. Matapos niyan ay nagpatuloy sila sa paghahanap. Sabi ni Lynch, "Dito naman tayo maghanap sa bandang to." Dagdag pa ni Lynch, may ideya raw siya. Paano kaya kung hindi na natin pagtuunan ng pansin ng mga taong obvious namang hindi si Hisoka? Sagot naman ni Zakuro, "Hindi natin pwedeng gawin yun. Hindi pa natin alam ang ability ni Hisoka." Sabi ni Lynch, "Oo nga no, paano kung may ability siya na kayang paliitin ang sarili niya?" Pero napaisip din siya, kung gano'n nga, parang wala lang silbi ang paghahanap natin ngayon. Habang tinitignan nila ang paligid, may isang taong kapansin-pansin. At iyon ay walang iba kundi si Hisoka mismo, na nakatayo lamang at kalmado. Habang naglalakad si Hisoka, sinundan siya nila Lynch, at nang makarating sila sa isang lugar na walang tao, dito na siya tinanong ni Lynch, "Wikang, ikaw ba si Hisoka?" Tanong naman ni Hisoka, "Sino ka ba?" Sagot naman ni Lynch, "Ako si Lynch. Ikaw, sino ka?" Matapos yun, sinuntok ni Lynch ang sikmura nito pero makikitang walang naidulot na kahit na anumang epekto kagaya ng pagbibigay o paglabas ng inner voice sa suntok na yon. Habang nakatingin yan si Zakuro, maya-maya pa, kahit nakikitang walang ginawa itong si Hisoka, bumagsak bigla si Lynch na lubos na ikinatakot na yon itong si Zakuro. Sabi naman ni Hisoka, "Pasensya na. Isang reflex lang daw ang ginawa ko kasi ako raw ang unang inatake dito." Kaya tinanong naman niya si Zakuro kung ano raw ang pakay nila rito. Bago nakasagot si Zakuro, sa isipan niya, mas malakas pa raw pala si Hisoka. Kaya kay Lynch na ang pressure at ang pambihirang aura nito ngayon ay nag-i-indicate na si Hisoka nga ang lalaking ito. Kaya tinanong niya ito kung siya ba talaga si Hisoka. Nagsalita naman si Hisoka, "Siguro di mo ata ako narinig. Akala ko ba ako ang nagtatanong dito?" Ang mga salita na yon ay nagpatakawa naman sa isipan ni Zakuro, kaya sabi pa niya rito na wala daw siyang masyadong alam sa mga detalye pero hinahanap daw kasi itong si Hisoka ng mafia. Kung gusto raw nitong malaman ang ilan pang detalye, welcome daw itong pumunta sa kanila. Nang masabihan ni Zakuro, ngumiti lang naman si Hisoka habang si Zakuro ay pinagpapawisan ng husto. Matapos ang isenang iyon, sa isang lugar makikita naman si Shudonke at maririnig ang isang matanda na kausap niya na sabing marami daw barilang naganap sa plaza sa Area E. Ang mga sundalo ay nagbarilan at ilang CE ay nakipag-away sa mga civilians. Hindi raw sigurado ang matanda kung civilian nga talagang nasangkot, kaya tanong ni Shudonke habang binabayaran ang matanda sa isang bagay na binili niya kung may napagtanong ba silang miyembro ng military. Sagot ng matanda, "Salamat sa pagbili mo. Pero may gag order daw kasing inimplement doon sa plaza na yon. Kung tama raw siya, nagkakaroon nga ng all-out war ang mga mafia." Dagdag pa ng matanda, "Ang mga sundalo sa lower tiers ay may bibigay na impormasyon depende sa ibabayad. Pero sa tingin niya, ang impormasyon ay useless lang." Sagot ni Shudonke, "Tama po kayo dyan. Pero iba muna tayo. Nanininda kayo ng autograph boards." Sagot ng matanda, "Ha? Ipasok mo sa utak mo. Hindi ako nagbebenta ng mga bagay na yon. Ang dinala ko lang ay mga bagay na bibili ng mga desperadong tao kahit 10 times ang presyo na nabili nila." Kaya tanong ni Shudonke, "Magkano raw ang presyo ng hinahanap na bagay na ngayon?" Sa ngayon, kahit magbayad pa siya ng 100 times sa presyo nito, bibili niya talagang autograph board. Dagdag pa na matanda, "Mga yosi, alcoholic drinks, painkillers at illegal na droga lang ang kanyang ibinebenta, mga addictive substances lamang. Wala sa Tier 3, mall o black market ang magdadala ng bagay na hinahanap ngayon ni Shudonke." Sa isipan naman ni Shudonke, tama raw ang matanda.
Hindi naman daw isang bagay na kinakailangan talagang autograph board. Pero kung gusto niya talaga magpa-autograph sa Phantom Troop, gusto niya ng isang proper autograph board kasi ayaw niyang basta-basta lang kumuha ng bagay na pipirmahan nila. Sa tingin niya ang autograph board ay may meaning. Kahit sa shirt niya pipirmahan sina Finks, bagamat nagpapakita siya ng passion niya sa pagiging fan ng Phantom Troop, gumagana lang daw ang ganitong pagpapaarab niya sa kanyang mga idolo. Ngunit, iba raw kasi ngayon. Kung kailangan mo talaga ng autograph board, dapat na maghanap si Shudonke ng dealer sa Tier 1. Natanong naman ni Chudongke, may dealer po pala sa mga ganung bagay? Nasagot naman nitong matanda na oo, kung wala yan dito sa ship, ay magpapadala agad na hinahanap nito mula sa kanilang current verb. Basta't ibibigay lang daw dito ang info sa bagay na gusto nitong bilhin at ide-deliver ito sa kanya. Pero ang serbisyong ito ay available lamang daw sa mga mayayaman. Subukan lang daw talaga ni Chudongke na maghanap ng dealer. Nadagdag pa niya ang paliwanag na ang deadline sa pag-order at ang last shipment ay sa ika-1 day ng kanilang paglalayag. At ang deadline naman sa express delivery ay 3 days bago ang ika-14th day. Kung maliit lang daw ang bagay na hinahanap ni Chudongke, ipapadala daw ito as separately gamit ang drone. Pwede raw mapahaba ang deadline pero nagdedepende raw yan sa halaga ng ibabayad rito ni Chudongke at kung sino raw talaga ang dealer na yon. Makikita rito mga kaibigan ang delivery ship process. Matapos niyan, umais na si Chudongke at nagpasalamat sa matanda, habang sa kanyang isipan ay patuloy niyang inaalala ang description ni Hisoka, na isang 6'2" at nagbibigay ng isang sinusurvive. Makikita naman dito si Wang na kumilos na rin kasama ang kanyang right-hand man, na sabi ni Wang na may nakalaban daw ang CBU sa plaza sa Area E. Nasagot naman ang right-hand man na mukhang si Henry daw yon, kaya sabi ni Wang pupunta raw sila doon. Kasabay niyan, sa isipan naman ni Chudongke, hahanapin niya raw talaga si Hisoka at hihingi niya sa boss ang autograph board bilang kanyang reward. Ngayon ay 4 days na lang daw bago ang deadline. Maya-maya pa inutosan naman sila ni Wang na manatili sa Area C para makapag-abang at bumalik sa office upang ipaalam ang info sa Phantom Troop na naka-standby doon. Nasagot naman nila na masusunod. Sa isipan naman ngayon ni Wang, wika niya, mukhang medyo tricky raw ang sitwasyon kasi akala niya ay maghihiwalay raw ang Phantom Troop once nasisimulan na mga ito ang paghahanap kay Hisoka sa Tier 4. Pero nanatili lang daw sila sa office at di raw nakagalaw ng malaya. Ang Hill Assassin ay may iniwan na raw kasing mark sa office kung saan nandoon ang Phantom Troop ngayon at nag-decide daw talaga ang Phantom Troop na manatili na lang doon dahil sa rason na iyon. Kaya masasabi niyang may matalas daw silang sense of combat. Nagawa nga raw nilang mapredict ang posibilidad ng giyera sa 3 mafia families na aware daw sila na ang pagpatay sa hitman ay isa sa susi sa kanilang misyon. Bago hanapin si Hisoka, sinabi niya parang mga lobo raw talaga ang mga ito at mahirap i-handle. Kaya ipapaubayan na lang daw nila sa Hailey ang pagdeal sa mga spiders at mag-focus na lang sa paghahanap talaga kay Hisoka. Ayon kay Wang, once na mapatay ng Phantom Troop si Hisoka, posibleng pupunta na raw sila sa Tier 1 para kunin ang anumang treasure na pakay nila nung una. Pagkatapos noon, mahihirapan na raw silang alamin ang susunod na gagawin ng Phantom Troop. Pero bago lahat, dapat mahanap muna talaga nila si Hisoka. Kaya nagsalita rito si Wang, kung sakaling si Hisoka na ang sibilyan na nakaharap pala nung anong CEO sa plaza, tinalo na raw pala sila sa misyon ng paghahanap kay Hisoka. Mabuti na raw yon. Ibig sabihin lang nito na nasa parehong sitwasyon lang daw sila ni Henry na hinahanap din si Hisoka. Kaya dapat ay gamitin din daw nila si Hisoka. Kung mahanap na nila ito, durugin ng Hailey at ng Phantom Troop na magkasabayan para ma-maintain ang balanse. Pero ang priority raw nila ngayon ay hanapin muna si Hisoka. Pagkatapos ay ang Hailey na hindi raw nila alam kung nasan o ilan ang lahat ng member ng Hailey na posibleng gumagamit ng NEN. Kaya huwag raw silang pumunta sa mga lugar ng mag-isa. Kung mahanap daw nila si Hisoka, ipaalam daw kaagad ito sa kanya at huwag daw silang mag-approach kay Hisoka hanggat hindi pa siya nakakarating sa lugar. At once na magtagumpay na raw sina Henry sa pakikipag-negotiate kay Hisoka, mag-move on na raw sila sa susunod na phase at yan ay tignan lang ang Phantom Troop at ang Hailey na magpatayan talaga. Matapos niyan, kumilos ang mga tauhan ni Wang habang sa isipan naman ni Wang, sabi niya na si Hisoka ay may kakayahan daw sa pagdurog talaga sa buong Phantom Troop. Mas madali talaga kung hahayaan nilang magwala si Hisoka. Pero mula raw sa clip sa Heaven's Arena na nakita niya, it appears na parang ini-enjoy daw ni Hisoka ang paggawa ng isang moment na parang malalagay ito sa disadvantage na situation. Kaya matapos itong kanilang dineded mga kaibigan at itong sina Nobunaga habang ang isang lalaki ay nagmumonitor naman sa mga CCTV, so far, wala pa raw siyang nakikitang unusual dito. Matapos ay nagsalita si Nobunaga, mas okay siguro na puntahan na lang nila si Franklin na yun at maghiwalay sila by pair para hanapin si Hisoka at magpalit lang sa kung sino ang mananatili sa office. Nasagot naman ni Finks, sa tingin ko tatanggihan lang daw sila ni Franklin kasi ayaw raw ni Franklin ang mga lugar na parang naukulong ito gaya nitong office. Kaya sabi ni Nobunaga, then makikipag-team up na lang daw siya kay Franklin at sina Finks na lang ang mananatili rito.
Nasagot naman ni Finks, baka matuto raw na mas mataas ang chance na hindi mag-a-appear ang kanilang target dito kasi 3 sila na nandirito, pero wala rin daw punto ngayon kung mawawala na sila ng pasensya. Matapos niyan, bigla namang may kumatok sa kanilang pinto, kaya sabi naman itong ilan sa mga tauhan ng Shi'ar, nakabalik na raw ang search party o ang grupo ni Chudongke. Habang papalabit sa pinto, itong isa'y pinigilan ng lalaking nagbabantay kanina sa mga monitor. Sinasabing, "Wag muna, Phantom Troop, tignan nyo muna ito." Dito na niya pinatingin sina Finks sa isang footage kung saan makikita ang isang kamay na lumabas sa pader na siyang nagkatalo kanina. Nasabi naman ni Finks, "Ang sirang ulong to. Pwede pala itong gumawa ng sneak." Maya-maya pa, nagsalita naman ng isa, doon daw sa footage na ito nakikita rin daw na paparating na ang search party, kaya umalis na sina Finks sa monitor room para salubungin ang search party. Sa kanilang pagbalik sa front room mga kaibigan, makikita na nawala na ang mga tao rito kanina. Kaya sabi ni Finks, kinuha na ng assassin na yun. Kaya sabi ni Nobunaga, kung di raw nakakagamit ng ng mga yon ng mga taong nandirito kanina, then useless din ang kanilang pagiging alerto. Kahit alerto pa sila, kaya talaga silang kunin ng assassin. Natanong naman itong lalaki na nakabantay sa monitor kanina, naasan na raw ang kanyang mga kasamahan? Sabi ni Nobunaga, manatili muna sa room at ilak ng pinto. Maya-maya pa, may nagsalita, "Hoy!" Habang makikita niya na unti-unting binubuksan ni Luwini ang entrance na kanyang ginawa sa pinto, nasabing, "Parang hindi kayo ang Phantom Troop na kilala o. Pwede nyo namang wipe out ang lahat ng Shi'ar family at pumunta sa upper tiers para patayin ng ilang pang mga salbahe." Na-disappoint daw siya kasi parang iba raw ngayon ang aura nitong Phantom Troop. Nasagot naman ni Finks, "Pagpatay, bobo ka ba? Hindi pa naman ito ang katapusan ng mundo. At ano bang alam mo sa amin in the first place?" Nasagot naman ni Luwini, ayon daw kasi sa wiki page, yung mga jablong magnanakaw daw ang Phantom Troop. Baka sumobra lang daw. Siguro ang wiki page na yon na gusto pa raw nilang siya na lang ang mag-edit sa info na nakalagay doon tungkol sa Phantom Troop. Nasagot naman ni Nobunaga, naghahanda mga kaibigan. Sabing, "Sure, gawin mo yon at ilagay mo lang doon na di kami nagpapakita ng awa sa mga taong nagpapainit sa amin." So, in the most expected moment mga kaibigan, lumabas na ang target ni Nobunaga. Kaya naman, may nakaka-excite talaga sa susunod na mangyayari gaya ng nakahanda na si Nobunaga at, not to mention, nagpakita na si Izuka. Napaka-exciting talaga yan mga kaibigan kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya kung nagustuhan yung video, you can get a like, comment, and subscribe na rin for more updates and videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.